Good morning, good morning, good morning. Hoy, araw po ng Miyerkules, unang araw ng February. Ayun. 2024 at syempre, ang makakasama niyo po ngayon ay walang iba kundi si Fernan Hota sapagkat yung aking partner na si Dens Tonel ng Sulyap ay medyo busy. Busy. Parang may shadow yung aking muka. But anyway, ay bago po ako tuluyang umere, ay nais ko muna pong mag-good morning muna do sa aming boss na si Tita Mel Elizalde, ang aming boss. At syempre, ang makakasama ko na naman ay walang iba kundi si Sir Chot. Si Sir Chot, yung aming pong assistant from the president na lagi ko pong kasama dito sa studio. Pero ganun pa man, ay nais ko muna pong ibigay yung pong ilang mga detalye, pag-uusapan natin. Ito pong sangkot na ito sangkot to sa mga working visa ng mga alien dito sa atin, yung mga naghahanap buhay, na walang working visa. Ibibigay po natin 'yan. Mamaya-maya lamang po at pag-uusapan din natin, no Maraming hokus-pokus na mekos-mekos na sinasabi dito po sa sinasabing modus na to. Pero bago 'yan, ay ibigay ko na lang muna po sa inyo yung ating hindi ko naman minamadali yung gusto ko lang pong munang ibigay yung St. Peter. Ayan, yung St. Peter po ni Miss Divine Olonan. Ayan, na inyo pong nakikita sa aking screen. Alam mo, masarap din po kasi na meron kang ganyan, no? Yung traditional plan, no? Traditional life plan, lalo-lalo na po kapag St. Peter. Hanapin nyo lang po si Ma'am Divine Olonan at tawagan lang po sa kanyang numerong 0919-2750-288. Ayun, 0919-275-0288. Tawagan nyo lang po yan kung gusto nyo pong magkaroon ng life plan. Life plan from St. Peter. Si Ma'am Divine Olonan. Okay? At siguro maibibigay ko din po sa inyo yung eto, kasi merong isang balita po dito, yung ating pong correspondent na si Dexter Estrella regarding po dun sa 17 anyos. So sobrang, hindi ko maintindihan, sobrang lakas yatang manuntok nito. Baka pwedeng boksingero to. Isipin nyo, sinuntok ng isang 16 anyos, abay tsuge. Isipin niyo yun. Siguro, napakalakas ng napakalakas ng kanyang kamao. Naku, dapat yun boksingero. Mamaya, ibibigay ko din po sa inyo yan. At yung pong sinasabing pagtanggi. Yung pagtanggi daw po ng Senado sa constitutional amendments. Ikinidismaya hindi ko maintindihan kung si Marcoleta yung nadismaya. But anyway, yung pong sinasabi ko na modus dito sa mga alien na nagtatrabaho dito sa atin. Abay, kadalasan po kasi dito sa atin, abay marami po kasi rito. Maraming sinasabi na eto nga, yung mga alien na to, nakakapagtrabaho sa atin, no? Nakakapagtrabaho sa atin nang hindi natin alam. Hindi natin alam kung saan nanggagaling yung mga yung mga alien na to. At kung paano, eto malinaw to kung paano nakakapagtrabaho at kung paano nakakakuha agad ng working visa.
Sigurado ko meron tong may mekos-mekos na naman tayo rito. Ha? Kasi kung tutusin, doon nga po sa doon nga po sa ibang bansa, kapag kumukuha ka ng working visa, abay napakahirap. Pero dito sa atin, abay para pong nangyayari, abay napakadali. No. Napakadali ng visa dito sa atin. Pagdating sa mga pagdating dito sa sinasabing pagkuha ng visa. Napakadali sa totoo lamang po mga kaibigan. Ha? Kasi daw kung ako kasi tatanungin, medyo ano na to matagal na tong ginagawa at matagal na itong nangyayari. Aminin man po natin o hindi, ito po'y matagal na nangyayari. No? Lalo-lalo nga't may ilang mga mga ilang abogado mismo sa tanggapan ng Bureau of Immigration ang sinasabi pong simpleng dawit. Kasi hindi po maasikaso ito Hindi ito maasikaso ng isang tao lang nang walang kaukulang tumutulong. Yan po yung isang dagok Trabahong bugok. Di po ba? Kaya itong mga alien na to, itong mga nagtatrabaho sa atin na to, ang lalakas ng loob nito dahil alam nilang merong nasa likod sa kanila. Yan po ang katotohanan nito Ha? Pero kadalasan po, ang working visa ng mga dayuhang ito, ang ginagamit mga kumpanya sinasabing may masamang record, yun pa ang ginagamit. Yun pa po ang ginagamit. Sa totoo lamang. Yun po yung yun po yung nangyayari. Yun po yung nagiging sistema. Pero kung ako ang tatanungin, hindi po ito makakapagtrabaho kung walang pastillas. At hindi rin ito makakakuha ng working visa kung wala ring kapalit. Hindi ko man po sa nilalahat. Kasi marami po talagang bugok. Marami po talagang bugok. Dito po sa bansa natin. Pero bago ko po ituloy yan, ay nais ko muna pong ibigay, ito magandang balita. No? Ito po yung magandang balita. Yung pong mga estudyante natin na nagtatrabaho nag-aaral sa Pasay City, abay inayos na po ng ating ng ina ng lungsod na walang iba kundi si Mayor Emmy Calixto Rubiano. Ipapagkaloob na po at ibinigay niya po yung kanyang yung kanyang specimen para dun sa mga eskwelahan na makakatanggap po ng financial assistance. Pakinggan po natin at tunghayan po natin yung specimen po ng mahal na mayora ng lungsod ng Pasay.
Ayun, no? Maraming salamat din po, mahal na Mayora Emmy Robiano, Calixto Robiano. Ayun, nakita nyo naman, 'di ba? Ipinagkaloob po ng Pasay, yung pong mga petsa na kung kailan po kayo tatanggap ng financial assistance. Yung pong mga yung pong mga sinasabi na pangangailangan o requirement ng pagkuha po ng FA diyan po sa lugar ng Pasay, sundin nyo lang po, no? Katulad lang po kanina, nung sinabing kailangan ng certificate of voters, di ba? Voter certificate, dinagsa po yung COMELEC sa pagkahaba-haba ng pila ng mga magulang. Dahil isa po yun sa mga naging requirements, kanina lamang, pagkahaba-haba po ng pila. District 1, District 2, pagkahaba-haba ng pila. Sa totoo lamang po. Mamaya-maya po, babalikan ko din po yung istorya niyan sapagkat marami pong event, no? Marami pong event yung ina ng lungsod ng Pasay. Alam nyo, ito yung babaeng sinasabing walang pahinga, no? Marami po kasi siyang inaasikaso. But anyway, binabati ko rin po yung ang protocol office ng Pasay sa pamumuno po ng kanilang hepe na walang iba kundi si Mr. Adrian Martinez. Binabati ko din po at ang PIO, ang PIO po ng Pasay sa pamumuno naman po ni Sir June. Binabati ko po yung mga staff ng PIO o Public Information Office at ganoon po ang protocol office at lahat po ng staff dyan po sa lugar ng Pasay. So, babalikan ko lang po yung istorya natin. Ano po ba ang nagiging dahilan? Bakit nakakapagtrabaho ang mga dayuhang ito? Sa totoo lamang, napakaluwag po natin. Napakaluwag po natin sa mga dayuhang ito. Sa totoo lamang. Minsan, ito pa nakakatakot Ito pa nakakatakot, Itong mga ito, nagtataka ako, minsan, may nakakausap din ako, nakakakuha pa sila ng government ID. Nakakakuha ng government ID, Sir Chot. Katulad na lamang ng driver's license. Ito, matagal na namin na binobroadcast namin ni Sir Chot to Sa totoo lamang, yun nga sinasabi ko, yung papel lumilipad sa pader Di ba? Lumilipad sa pader yung papel at pagbalik, may lisensya ka na. Kung inyo pong natatandaan, last January, itong January ito, na dumating, last month lang, ay ipinrogram po namin yan dito. Sa Alerto Balita, dito po sa Elizalde Broadcasting. Dahil sa totoo lamang po, kami lamang ang nakakapagsalita ng katotohanan. Kami lang din ang walang kinikilingan. Ang programang Alerto Balita at ang Elizalde Broadcast ay wala pong kinikilingan, kundi katotohanan ang aming sinasabi at binabase doon sa mga istoryang ipinagkakaloob ng taong bayan. Yan po ang katotohanan. Kaya kahit saan man sulok ng Pilipinas o saan man sulok ng mundong ito, kami ang nagbibigay ng katotohanan. Wala pong katulad. Kundi ang Elizalde Broadcasting. Kaya nga lagi ko sinasabi sa ating mga kababayan, kung meron po kayong opinion, question o anumang bagay, pwede nyo po kaming i-type. Mapanood sa FB account ninyo. Ita-type nyo lang ang Elizalde Broadcasting. I-like nyo lang kami. At pagdating sa YouTube, i-subscribe nyo kami at pakipindot ang notification bell para lagi po kayong update sa aming mga programa dito sa makatotohanang studio ng Elizalde Broadcasting. Lahat po ng programa rito. Kaya isipin nyo nakakakuha ng driver's license. Meron pang national ID. Saan ka naman? Di ba? Pag tinanong mo, my friend, no, I have a national ID. Pag tinanong mo, saan mo kinuha yan? Sasagot sa'yo, secret.
Meron bang ahensyang secret? Di ba? Merong bugok sa likod ng mga yan. Yun po ang katotohanan. Di ba? Pag tinanong mo saan ka nakakuha ng national ID mo, secret. Meron bang ahensyang secret? Sige nga. Tanong nyo sa akin kung sino may tama. Kayo o ako? Di ba? Maski na saan, may pagkakalam ako yung yung tatabing pabango. Ano ba tawag doon? Victoria's Secret. Sa January, sa Valentine's Day, Victoria's Secret. Maraming sikreto yan. Sa February 14, abay maraming secret. Di ba? Kaya nga hindi mo alam kung ano yung siste. Kung bakit itong mga kolokoy na to nakakakuha ng kanilang working visa sa Pinas dahil napakaluwag ng bansang ito. Tayo lang ang meron nito. Bakit? Yun nga hong Pogo di ba? Example ko na lang sa inyo yung Pogo. Ilang Chinese na nahuhuli dyan. Walang mga working visa. Ilang Chinese na rin ang binabanatan lagi dyan. At ilang Pogo worker at Pogo operator ang nahuhuli at nare-raid ng NBI natin dyan. Di ba? Minsan hindi ko rin maintindihan. Diba? Hindi ko rin po maintindihan kung ano ang nararapat. Ang masakit doon, pagkatapos mahuli, di ilalagay po doon sa sinasabing custodial cell. Doon ilalagay. 'Di ba? Ngayon may darating. Kadalasan kasi may dumarating mga kamag-anak o kaibigan o ano pa man, may offer na nangyayari. Ngayon doon nalalabas yung mekos-mekos. Mekos-mekos ni Insan. Yun ang mangyayari noon. Kaya nga hindi mo hindi mo akalain na ganun ang mangyayari. Ngayon, ito po kasi ito merong malamang na may alam sa pasikot-sikot. Pasikot-sikot ng batas, ang mga taong nadadawit dito na yan, ang nais malaman ng Department of Justice. Gawin sana ng ating Department of Justice at imbestigahan ang lahat ng mga yan. Yun ang pinakamaganda po riyan. At yan din po ang pinaka-the best way dyan. Diba? Mamaya-maya lang din po. Maya-maya lang din po, ipagkakaloob ko naman sa inyo, yung pong anunsyo o yung pong speech ng ating Pangulong BBM, ipagkakaloob ko rin po sa inyo, mamaya po, Mamaya lang po, ipagkakaloob ko rin po sa inyo, dahil iyon po ay para sa mga politiko. Yung sinasabing bagong Pilipinas. Diba? Yung bagong Pilipinas na nag-impeach ang ating Pangulo, ipagkakalob namin po sa inyo mamaya, ipagkakalob namin sa inyo mamaya yan, para po dun sa mga politiko, para malaman ninyo kung ano yung sinasabi ng mahal na Pangulo doon sa sinasabing bagong Pilipinas. Kaya mamaya po, ipagkakaloob ko po sa inyo yan. At ibibigay ko din po sa inyo yan kung ano yung mga sinabi ng mahal na Pangulo nung siya po ay nagsasalita tungkol dyan po sa bagong Pilipinas na yan. Kasi ang pagkakaalam ko, meron pang meron pang isinama dyan sa usapin ng Pangulo at isinama po dyan sa kanyang impeach yung pong mga SK at ang bawat barangay, bawat lungsod ng bayan ng Pilipinas na to. Kaya mamaya po, ipagkakaloob ko sa inyo yan
Pagkatapos lang po ng pagkatapos lang po ng tinatalakay natin. Ha? Oh. Dahil sa panahong ito, ito po sa panahong ito, marami po tayong susuungin, kumbaga. Marami tayong susuungin, marami tayong babanggain. Ano ba yung babanggain? Unang-una, yung pagpapalit ng klema. Pagpapalit ng klema. Ha? Nag-uumpisa na yan. Pangalawa, El Nino. Sumunod, bagyo. Sumunod, baha. Sumunod, tag-ulan. Diba? Wala pa po dyan yung mga nagaganap na lindol. Kung natatandaan po ninyo, ito lang pong January. Diba? Sa lalawigan po ng Mindanao, madalas lindol ang nakakasagupa. Ngayon, bagong Pilipinas, mamaya, ipagkakalob ko sa inyo. Di ba? Pero yung paghandaan na lang din natin, ito panawagan. Ito po'y panawagan, ha? Ito po'y panawagan sa ating mga kababayan regarding doon sa El Nino na mangyayari. Kasi ayon po doon sa nararamdaman na daw po yung bangis ng El Nino. Ha? Yun po daw po yung report ng Office of Civil Defense. 8 probinsya na ang nakakaranas. Kung 8 probinsya na yung nakakaranas ng tagtuyot. Tagtuyot, wala na umanong pagpatak ng ulan sa 8 probinsya na nagkakabitak-bitak na ang lupa. Isipin niyo, 8 probinsya. Kung 8 probinsya na nagbibitak-bitak na ang lupa, uunahin na natin dyan yung mga taniman ng palay. Number 1, taniman po ng palay. Ha? Binabati ko po yung isa sa mga admin, ha? Binabati ko rin po ang Pasay City Social Media Team at ang Mayor Emmy Supporters Group na pinamumuna po niya in Lucad. At syempre, si Sitsoren, Ate Rusebi. Ate Rusebi. Ang ganda ng pangalan, no? Sabi niya, shout out Kuya Fernan. Isa po yan sa mga admin po ng Pasay City Social Media Team. At siguro one time and one day, ibibigyan po natin sila ng pagkakataon upang maayos natin yung inyong grupo, ang ating grupo para po dyan sa Pasay City Social Media Team. Okay? So balik tayo doon sa sinasabi kong tagtuyot. Kasi kapag dito na po tayo dumating sa puntong ito, yung pong siguro itong 8 probinsya ay katulad na lamang ng Apayao. Yan, isa yan. Apayao, Bataan, Cagayan, Cavite, Ilocos Norte, Kalinga, Palawan, Zambales. Yan, sa bagay, mararamdaman mo na talaga yung yung bangis ng El Nino di lalo na pag dumating pa yung Abril. 'Di ba? Lalo na pag dumating na yung Abril niya, Sir Chot. Lalo na nagkabitak-bitak yan. 'Di ba? Ngayon, kapag nangyari, 'di ba? Kapag nangyari yung sinasabing pagbibitak ng mga lupa na yan, utay-utay, sumisip-sip din muna ng tubig sa ilalim yan na nanggagaling doon po sa mga dam. Kaya yung dam natin, bumababa din. Pero ang summer, nagsisimula talaga Abril di ba? Abril ba? Marso? Marso, Abril. Marso, di ba? Marso, Abril. March, April, May. Kalahati ng May. Pero kalahati ng May, siguro mga bago magkatapusan, medyo ulan-ulan na. Yung mga first week, di ba? Yung mga first week ng June, magkakaroon na ng konting paulan-ulan yan. Ngayon, ang minsan, itong last year lang, hindi naman tayo nakaramdam ng madalas na pag-ulan.
Dahil naramdaman ko na lang, yung pong dumating ang September September to October, diyan na bumuhos yung ulan Diyan na nagkaroon ng mga baha-baha. Di ba? So ano po ba ang dapat gawin para pagdating ng El Nino na to? Abay, ang pinakamagandang gagawin po natin dito ay magtipid tayo sa tubig. Di ba? Ngayon, eto pa. Ito daw pong Abril, kung saan daw po yung malaking bahagi ng bansa ang makakaranas ng grabing tagtuyot. So dapat ito pong mga binabanggit po, no, itong binabanggit katulad po ng Apayao, Cagayan, Bataan, Cavite, no? Ilocos Norte na nakakaranas na daw po ng tagtuyot. Abay dapat sa mga probinsya na hindi pa inaabot, no, katulad ng Mindanao kasi puro nagkakaroon ng ulan, nagkakaroon din ng baha. No? Ang problema naman po, nagkakaroon din ng lindol. Yun naman po ang nagiging dahilan. No? Kaya nga po ang nais po natin do sa ating mga kababayan na sana ay pag-andahan, no? Lalo-lalo na yung mga lalo-lalo na po yung ating mga kababayang magsasaka, no? Yung mga kababayan na magsasaka na ang hanap buhay ay yung pagbubungkal ng lupa. No? Yung ating mga kababayan na ang hanap buhay, ang pagbubungkal ng lupa, sila ang dapat na sabihan. No? Sa bagay, meron po tayong mga kababayan, katulad na lang po ng NAIA, yung National Irrigation Authority. Diba? Sila yung mga nakakaalam niyan Diba? Kung ikaw pa magtatanim. Pero, kadalasan naman, yung iba naman ng mga kababayan natin, dahil alam nilang magsasummer, ang itinatanim nila, yung pepede sa araw. Ano ba yung pepede sa araw? Pakwan, milon. Yan yung mga mais. Yan po yung yan po yung mga pepedeng alternative, kumbaga, para dun sa darating na tagtuyot. Tapos, ang nangyayari pa, hindi dapat baliwalain ng pamahalaan. Hindi daw po dapat bawalain ng pamahalaan, Kapernan, at ng mga mamayan mismo, ang magsagawa ng paraan para makatipid sa tubig. Yun nga po yung sinasabi ko, di ba? Yun nga po yung sinasabi ko, lalo-lalo na't wala tayong aasahan na ulan. Kaya nga sana, bago malayo pa po, malayo pa po yung yung sinasabing tag-araw at tagtuyot. Sabi ni Sir Chot, yung mga soybeans daw. Yung mga soybeans, pwede, di ba? Mga soybeans, yan yung best daw sa tag-araw Yan yung mga munggo. Di ba? Mga munggo. Yan yung mga number 1 sa mga tagtuyot Ngayon pa lang, malayo pa lang po, no? Malayo pa lang ang sinasabing tagtuyot, ngayon pa lang, pag-aralan na natin. Di ba? Pag-aralan na natin para tayo po ay makapaghanda sa sinasabing El Nino phenomenon, kumbaga. Tama ba ako? El Nino phenomenon na to. Na sabi nila na may 8 probinsya ng apektado. Ngayon, eto pa. Ang sabi dito, nung nakaraan taon daw po, nagbabala daw po ang National Water Resources Board o NWRB sa mamamayan na magtipid sa paggamit ng tubig. Habang nagtitipid ng tubig, lalong lumalaki yung bill. Alam mo, minsan nakakatuwa po Di ba? Hindi, kasi ako bilang isang mamamayan, no? Nagpupumilit ako magtipid. Magtipid talaga ng tubig. Kung kinakailangan kong gumamit ng planggana at balde, ginagawa ko. Ang problema, minsan may mababasa ka, humanda ang pagtaas.
humanda yung pagtaas ng ng tubig. Ha? Kasabay nun yung ilaw. Pagtaas ng tubig, ayaw magpagulang. Ayaw magpagulang ng ng ilaw. Ang gusto, sila din magtataas din. Dahil katuwiran nila, tatawag na source na sinasabi nila. Energy source. Ha? Yun yung di ba? Ayon pa dito, yung paggamit mo ng tubig dahil sa kakaharaping tagtuyot, dulot ng El Nino. Payo ni National NWRB Executive Director Sebilio David sa mamamayan na huwag makaksaya, i-recycle ang tubig. I-recycle ang tubig, dapat tumulong ang publiko o consumer sa water management. Eto pa. Hinihikayat naman daw ng MWSS ang Metro Manila Mayors na magpasa ng ordinance na maghihigpit sa paggamit ng tubig sa golf courses, car wash at swimming pools. Ay nako. Pagdating dito sa katipiran, sa ating mga kababayan, ang itatanong mo sa katipiran, abay marami pong marami po sa kababayan natin yan. Ha? Napakarami po sa ating mga kababayan yan. But anyway, lagi ko po sinasabi, magtipid po tayo. At malayo pa po, kung ito po'y nararanasan na ng 8 lugar o 8 lungsod o 8 lalawigan, tayo po sana ay tayo hindi pa inaabot, abay maghanda na po tayo. No? Maghanda na po tayo at bago po yan, ay ibibigay ko na po muna sa inyo yung sinasabing speech ng ating mahal na Pangulong BBM, no? Ang ating po Pangulong BBM doon po sa sinasabing bagong Pilipinas. Ha? Yung bagong Pilipinas. Ha? Sige. I-ano po natin? Pakinggan po natin. Without people, in whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. At saka palitan na ninyo yung sungit ninyo, palitan ninyo ng ngiti. Nakita nyo? Palitan nyo daw ng ngiti. Requirements and the processing time must be reduced. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at nangungulubad. Nakita nyo? Yung mga hindi tapat. Kapag pera ng bayan ang nawala dahil sa katiwalian, ang mga taong paglalaanan sana ng pondong naglaho ay nananakawan. Ayun! Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Ayun! Nakita nyo? Bawal ang waldas. Ang paghahanda, lalo na ang pagbubul ng budget ng bayan ay bukas sa publiko at hindi kinupublik. Walang parte nito ang kinukupit o sinusubit. Pangatlo, bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. Ako, marami ho yan, mahal na Presidente. Marami po yan. Servants of the people, not their lords. Ayun, kayo pala servant namin, ha? Huwag nating pahirapan ng taong bayan. Pagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. So let me reiterate this. Feedback is essential to government. Without it, mistakes cannot be corrected. Bad behavior cannot be sanctioned. Best practices cannot be learned, and good deeds cannot be commended. Sa bagong Pilipinas, ang masama ay ireklamo. Tama. Ang mabuti ay irekomenda. Correct. Ganyan dapat po, mahal na President. Ngunit ang mga papuri at puna ay hindi dapat hintayin kumatok na lang sa ating mga opisina. Obligasyon natin na nasa gobyerno na hanapin ito. Kailangan natin bumaba sa masa upang tignan ang kanilang kalagayan at alamin ang kanilang hinaing. Huwag iasa ang pagpisil sa kanilang pulso sa mga report lamang. Tapos na
ang panahon ng pagkukuyakoy sa loob ng mga tangkap Okay. ng gobyerno. Dapat! Ilagay nyo sa isip nyo yan. Imbis na suriin ang isang suliranin sa walang katapusang baliktatan ng mga tao sa gobyerno, bakit hindi lang magkaroon ng konsultasyon sa mga naapektuhan? Sa bagong Pilipinas, ang mga mamamayan ay dapat ligtas. Ligtas sa krimen, ligtas sa kalamidad. Sa mga pulis, ating mga bumbero, tiyakin ninyo na agarang pagresponde sa bawat tawag at sumbong. Ayun. Ngunit, ang pinakamahalagang dapat Ano po yun? ay ang dami ng tawag at sumbong sapagkat nangangahulugan ito na bumababa na ang bilang ng krimen. Ang inyong sigasig ay susuklian natin ng suporta of ample resources to move, to communicate, and to solve the problems that we are faced with, including tools to prevent a different kind of stealing. When contents of e-wallets are picked by cyber criminals, when their dirty hands reach our children through computer screens, we will boost the defenses of our people and communities against calamities. More than paying tribute to their resilience, we must provide them with resources. Sa bagong Pilipinas, una ang kabataan dahil prioridad ang kanilang kinabukasan. Pangangalaga sa kalikasan ang pangunahin nilang pagkakapalaha. The reforms that we envision for our educational system should be showcased in our classrooms. The gist of which is this: a learner with books on their table, a well-trained, highly motivated, well-paid teacher in front of them, teaching a curriculum carefully created to our needs under a setting wired to the digital world. Sa gitna nito, ang sentro ng ating pagsisikap. Isang batang natututo to learners who are hungry, we will provide meals. Because one cannot feed the mind habang umuugong ang kanilang mga tiyan. Through Bagong Pilipinas, we will meet our greatest obligation to our youth, to mold them into critical thinkers, problem solvers, and visionaries for their country. Panahon na rin upang bayaran ang ating utang sa mga magsasaka at mangingisda. Those who feed the nation, but ironically cannot feed their own family. Nagbabadya ang El Nino, ngunit babahayin natin ang agrikultura ng mga programang nababawas na perwisyong dulot nito. Sisiguraduhin natin na hindi malulunod ang mga pinagpaguran ng ating mga kababayan sa kanayunan. We are expanding our irrigable lands. We are increasing farm support across the board for all crops. Ayun. We are incentivizing urban gardening, including turning idle lands into vegetable plots. We will no longer tolerate smuggled food that impoverishes our domestic producers and puts our consumers at risk. The ultimate objective is to make food affordable to all. And one way to achieve this is to make it accessible to consumers. We are addressing trading and transport bottlenecks. Itinigil din natin ang katotongan sa pagkokotong sa daan mga kotong, mga maungotong, ha? Sige po, mahal na Pangulo. Ay nagiging presyong ipinapatong sa mga mamimili. Sa mga barangay, ang kaayusan at kalinisan ay gawin nating tuloy-tuloy. Ayun, para sa mga kupitan. Yung nasa sakupan ay gawing halaman at gulayan. Sa mga barangay at SK official, maging modelo kayo ng isang tunay na mabuting mamamayan. May takot sa Diyos, may hiya sa kapwa, at nangangalaga ng kapaligiran at kalikasan. Sa ating mga local government units, ang outstanding performance ng bawat barangay, munisipyo, lungsod at lalawigan ay patuloy na susukatin, kikilalanin at tututukan upang ang bawat sangay ng pamahalaan lokal ay tiyak na magiging epektibo. Sa mga membro ng ating kabinete,
Pangungunahan ninyo ang mga bagong Pilipinas Town Hall meetings sa mga rehiyon. Yun! Ilahat ang mga bagong patakaran, Ayun! mga bagong programa. Ipadama ninyo ang mga pagbabago na ginagawa at gagawin pa ng inyong departamento at hikayatin ang suporta ng bawat Pilipino sa mga patakaran at programang ito. Sa sambayan ng Pilipino, araw-araw tayo mananalangin, magsusumika at kumilos upang maging mas maginhawa ang pamumuhay ng bawat isang Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Mabuhay ang bawat Pilipino, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas! Ayun, ha? Malinaw na malinaw. Ha? Mabuhay ang bagong Pilipinas. Nakita nyo? Di ba? Ang ganda ng speech ng ating mahal na Pangulo. BBM. Abay, malinaw na malinaw. Ha? At narinig ninyo, ha? Kayo po ay servant ng mga Pilipino. Ha? Narinig nyo rin. Ha? Medyo natawa pa ang Pangulo dahil doon sa mga, mga pangungoto. Yung mga mamekos-mekos dyan. Katulad na lamang po nitong nasa BI, ha? O yung Bureau of Immigration, ha? Itong mga working visa na to, baka may mekos-mekos ito, abay napakalinaw po na sinasabi ng Pangulo. Ha? Napakalinaw po. Doon naman po sa mga kababayan natin, di ba? Doon sa mga kababayan natin, lalo na to po, na sinabi niya yung kanya mga gabinete, na sinasabi niya, na lagi niyong puntahan ang bawat rehiyon. Ha? Puntahan niyo ang bawat rehiyon. At lagi niyong mitingin para sa pangangailangan. Lalo-lalo na po yung sinasabing El Nino. Yung El Nino phenomenon, pupunuin daw ng Pangulo ng mga dapat ikabubuhay, no? Ng ating mga magsasaka. Kasabay po nito, yung pong sinasabing sa mga barangay at yung mga SK, no? Mga barangay at SK. Alam po ninyo 'yan. Dahil kayo, servant din kayo ng mga constituent, servant din kayo ng mga taong nasasakupan ninyo. Hindi yung porket nasa barangay ka, akala mo kung sino ka na. 'Di ba? Pero ang totohanan lang po, ito tatanggapin mo lang talaga Yung barangay po, hindi po doon sa nanalo. Ang barangay, para sa taong bayan. Para sa kalinawan po lang ninyo. Ang barangay, hindi po kay kapitan. Hindi po sa staff. Hindi po sa administrator. Yan po ay sa taong bayan na humihingi ng tulong sa inyo. Kaya kung meron po kayong reklamo sa bawat barangay, abay pwede nyo po kaming kontakin sa aming landline. Sa numerong 8820-3805. Yan po yung landline namin dito sa Elsalde Broadcasting. 8820-3805. At pwede din dito sa aming cellphone number na 0999-710-6898. Dito po yan sa Elsalde Broadcasting para po sa kabatiran ng ating mga kababayan na umihingi ng tulong. At kapag hindi po kayo inasikaso, mag-ano po kayo kagad, tumawag kayo sa amin para mabigyan ng pansin. Dahil nga, yung bagong Pilipinas na sinabi ng ating mahal na Pangulo, yan pong mga nanalo na yan pong itinalaga natin, yan pong mga ibinigay nating mga hiram na kapangyarihan na yan, sila po ay mga servant ng ating mga mamayan. Malinaw yan. Malinaw po yan. Bago ako magtapos, tapakalinaw, inuulit-ulit ko po yan. Yan pong ating mga niluklok, yan pong ating mga binoto, yan pong ibinigyan natin ng mga hiram na kapangyarihan, sila po ay ating mga servant. At karapatan nila tayong tulungan at karapatan nilang bigyan tayo ng pansin, especially sa ating mga problema. Sa ating mga problema, lalo na sa mga senior citizen.
na nasasakop po ng bagong Pilipinas. Minsan napapag-usapan din po yan di ba? Lalo-lalo na po yung ating mga senior citizen. Marami na pong problema nagaganap sa ganyang sistema di ba? Yung 65 pesos, nakaka-insulto nga naman Sa totoo lamang, nakaka-insulto po talaga yung bibigyan mo ng 65 centimos para ka ng limos. Di ba? Minsan nakakaawa din po yung ating mga kababayan, di ba? Yung ating mga senior citizen. Di ba? Lalo na yung sinasabi ko nung nakarang kailan ba yun? Lunes ba yun? Lunes po yata namin pinograma namin ni Sir Chot yun. Di ba? Ngayon nasa dyaryo na. Di ba? Ibig sabihin, kami yung unang nakaalam. Ako po kaming, ang Elisade Broadcasting at Alerto Balita, ang unang nakadiskubre bago dumating yung pinagpipiesta ang teleserye ng nakaraan na posisyon at yung kasalukuyan. Dito lang po yun. Pero ngayon nababasa ko na sa dyaryo. Bakit? Yung sinasabi ko, may linamnam. Di ba? Sabi nga dito teleserye daw ni BBM at saka ni Digong. Kinagigiliwan daw ng mga Pinoy. Di ba nga sinabi ko nga po sa inyo, pagpepiestahan ng bawat Pinoy, yan pong nangyayaring yan. Diba? Puputok at puputok. Ngayon, ang tanong, inuulit ko na naman. Ikaw ang ama ng tahanan. Hindi kayo magkasundo ni kuya. Di ba? Ang epekto sa mga kapatid. Nandun niya, yun, example ko lang po yun In-example ko lang po yung sistema na yon. Pero hindi dapat dumamantong sa ganun. Dapat, ang pag-isipan kung paano makakatulong at maiangat ang sinasabing ekonomiya ng bansang ito. At doon din po sa speech ng ating mahal na Pangulo, yung pong sinasabing pangongotong. Kaya ito dapat bigyan ng pansin ng Department of Justice natin. Ito pong mga alien na to, ito pong mga dayuhan na to na nakakapagtrabaho at nakakakuha ng national ID, nakakakuha ng lisensya nang hindi natin alam, baka merong mekos-mekos at pastillas na ginagamit ang mga kolokoy at bugok na to. Di po ba? Kaya marami po tayong dahilan, di ba? At sa araw po ng ng Biyernes, pag-uusapan naman po natin, yan pong mga gabundok. Yan pong gabundok dyan po sa Manila Bay. Pag-uusapan po natin yan sa araw po ng Biyernes. Pag-usapan natin. No? At doon naman po sa mga kababayan ko, doon po sa mga PPTMAC, yung Police Patrol Anti-Crime ng Taguig at Valenzuela. Nais ko pong sa inyong sabihin, wala na po yung i-record ko na lang po do sa aking page yung programa. Ngayon, lagi ko po sinasabi sa inyo, i-type nyo na lang po, Elisade Broadcasting, Elisade Broadcasting, doon po sa inyong FB account para napapanood nyo kami. Napapanood nyo ako ng live para nakapagbigay din po kayo ng question. Kaso nga lang, nang nanonood na sila, tapos na yung programa ko, dumami naman yung views. Hindi ko naitiyak ko 260 yata. Kasi mas maganda po yung nakakapagbigay po kayo ng opinion. Nakakapagbigay po kayo ng question habang nagpo-programa ako. At kung meron po kayong gustong iparating sa programang Alerto Balita, dito po sa Elisade Broadcasting, mas maganda at madali ko pong mababasa at maidi-deliver natin sa kinauukulan kung yan naman po ay para sa ahensya de gobyerno. Malinaw po yan. Maganda-gandang usapin po yan. So,
Bago ang lahat ay nais ko muna pong magpasalamat bago po ako magpaalam ay nais ko pong magpaalam na maganda, no? Bago tayo mawala sa ere ay nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga sumubaybay, no? Sa lahat po ng mga sumubaybay sa ating programa ngayon pong araw ng Miyerkules, Pebrero 1, 2024. Maraming salamat po sa mga sumubaybay at syempre yung aking bisita ngayon na si Tart nandirito ay maraming salamat at ganoon din po ang tabayanan po ninyo ang lahat ng programa dito po sa Elizalde Broadcasting hanggang mamayang hapon at thank you rin po na nakasama ko ulit si Sir Chot, yung aming pong assistant from the President na lagi kong kasama sa aking programa. Maraming salamat po. Ganon din po sa Elizalde Broadcasting at kay Tita Mel Elizalde. Magkasama-sama po tayo sa araw po ng Biyernes. Ito po si Fernan Hota ng Alerto Balita over Elizalde Broadcasting. Magandang tanghali po.